Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bukidnon. Nang mga sandaling ito, isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng kagubatan. Wakwak ang tiyan. May marka ng kagat sa leeg mula sa hindi kilalang uri ng hayop. 3 katao ang kasalukuyang naroon at patuloy na hinahanap ang may kagagawan. Walang nakitang bakas sa lupa ang mga ito. Maliban na lang sa yapak ng paa ng biktima, isa itong dayong mga ngaso mula sa syudad. Sa kalagitnaan ng paghahanap, napatingala ang isa sa mga kalalakian. Nanlaki ang mga mata nang makita ang nilalang. Nakadapo sa sanga ng puno. Napasigaw ito ngunit huli na ang lahat. Bigla siyang dinamba ng nilalang. Dali-dali namang lumapit ang isa sa mga kasama nito. Pinagbabaril ang nakita. Sa kasamaang palad ay mabilis itong nakatalon pabalik sa itaas ng puno at hindi na muling nakita pa. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Natanging pag-aagaw buhay ng kasama ang naririnig ng 2 lalaki. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong namatay. At mula sa itaas ng puno, muling nagpakita ang nilalang. Kinagat sa leeg ang isa pa sa mga kalalakian. Mabilis namang nakatakbo ang kasama nito. Naiwan ang 2 habang pinagpepiestahan ng 3 halimaw ang kanilang katawan. Dali-daling pumunta sa bayan ang lalaki upang iulat sa otoridad ang pangyayari. Kaagad naman itong pinuntahan ng kinauukulan. Nakita ang bangkay ng 2 pang kalalakian. Anong nilalang ang nakita mo? At saan ang galing? Tanong ni Diego, isang binatang pulis. Ilang buwan pa lang ito simula nang makapasok sa serbisyo. Ngunit katakot-takot na krimen ng pagpatay ang kanyang nasagupa. Kaso nga lang ang kasong ito ay kakaiba sa lahat. Dahil kinuha ng kung sino mang salarin ang lamang loob ng mga biktima. Maging ang puso nito ay nawawala din. At ang isa sa mga ito ay kinuha maging ang utak. Ilang ulit tinanong ng binata ang lalaki. Ngunit isang katagalang ang palaging sinasabi nito. Aswang. Mukhang mahihirapan tayo sa kasong to, pare. Wala na sa katinuan yung nakasaksi, oh. Hindi na makausap ng maayos eh. Wika ng kasama nitong si Rico. Alam mo pare, ang hirap paniwalaan ang sinabi niya eh. Pero may mga naririnig kasi kung kwento sa bayan. May gumagala talagang aswang dito sa gubat. Tugon ni Diego. Pare, pulis ka ha? Naniniwala ka bang aswang nga ang pumatay sa mga yun? Kasi ako pare, sa totoo lang, mas kapani-paniwala pa kung sasabihin mong leon yung pumatay sa mga to eh. Muling wika ni Rico. Matapos ang investigasyon sa pinangyarihan, kagad nang umalis ang 2. Ngunit hindi maalis sa isip ni Diego ang nangyari. Sa hindi malamang dahilan, tila lalong lumakas ang pagnanais nitong imbestigahan ang kaganapan. Pare, sasama ka ba? Lalabas sa mga tropa eh. Wala naman tayong pasok bukas. Wika ni Rico. Nakaupo lang si Diego sa kanyang mesa habang tinitignan ang mga larawan ng biktima. Hindi mo na siguro pare. May pupuntahan kasi ko ngayon eh. Tugon ni Diego. Ay nako, wag mo sabihing iniisip mo pa din ang tungkol sa kaso. Pare, walang pasok oh. Paminsan-minsan magpahinga ka. Muling wika ni Rico. Kayo na lang pare. Sa susunod na lang ako. Makakalbo ko na maaga kakaisip kung paanong ipapaliwanag kay Hepe tong kaso na to eh.
Tugon ni Diego. O sige, ikaw din. Walang sisiyan ha. Muling wika na Rico. Matapos ay kaagad na itong umalis. Nang wala na ang mga kaibigan ay dali-dali itong lumabas ng opisina. Sumakay ng sasakyan. Balak nitong puntahan ang baryong malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ang plano ng binata, magtanong sa mga residente tungkol sa gumagalang kwento. At para hindi mapaghalataan, nagtanggal ito ng uniforme. Kahit papano ay may kakilala naman si Diego sa lugar. Ito ang balak niyang puntahan. Medyo malalim na din ang gabi ng mga oras na yun. Kaya naman wala nang masyadong tao sa labas. Maging ang kakilala ni Diego ay nagulat sa biglaan niyang pagsulpot. O Diego, naligaw ka ata. May operasyon ba kayo dito sa baryo? Wika ng matanda na ang pangalan ay Mang Omar. Wala naman, Manong. Pero may ilang katanungan ako sa inyo tungkol sa mga bangkay na nakikita malapit dito. Tugon ni Diego. Ganun ba? Tumuloy ka muna, tamang-tama. Mag-isa lang ako dito ngayon Ay sandali igagawa kita ng kape. Muling wika ni Mang Omar. Kaagad nang pumunta sa kusina. Pagbalik nito ay hindi na nagsayang ng oras si Diego. Manong, gusto kong malaman ng totoong kwento sa mga aswang na gumagala dito sa inyo. May alam ka ba tungkol doon? Tanong ni Diego. Matagal ng kwento ang mga aswang sa lugar na ito. Pero wala talagang nakakapagpatunay kung totoo ba sila. May ilang nagsabi na nakakita, pero wala namang pruweba. Bakit mo naman naitanong? Tugon ni Mang Omar. Ako po kasi ang may hawak sa kaso nung pagpatay sa 2 lalaki. Maswerteng nakaligtas ang isang kasama nila. Pero hindi na rin makausap ng maayos Paulit-ulit ba namang sinasabi yung salitang aswang? Kaya hindi maalis sa isipan ko ang posibilidad na aswang nga ang may gawa nito. Wika ni Diego. Sabay lapag ng mga litratong nakuha sa mismong lugar. Nanlaki ang mga mata ni Mang Omar at bigla itong napatayo. Mas makakabuti kung umiwas ka na lang, Diego. Sa mga pinakita mo sa akin, walang duda na aswang nga ang may gawa niyan. Mapanganib kung susuungin mo ang ganitong gula. Tugon ni Mang Omar. Ngunit sa halip na mawalan ng loob, lalo pang naging interesado ang binata. Hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang, Manong. Alam mo ba kung saan ako makakakita? Wika ni Diego. Napatingin ng matanda sa kanya at pinalo ito sa ulo. Nasisiraan ka na ba? Pinapaiwas ka na nga Hahanapin mo pa kung nasaan sila. Wika ni Mang Omar. Biro lang, Manong. Alam mo naman kung ano ang trabaho ko, di ba? Ang totoo, pumunta ako dito para kumustahin ka. Tugon ng binata. Sinabi niya ito para lang mapalagay ang loob ng matanda. Sa loob ng maiksing panahon ng pagkakadestino niya sa lugar, naging malapit na ito sa pamilya ni Mang Omar. Sa kaloob-looban ng binata, kailangan niyang tuklasin ang totoong dahilan ng kamatayan ng mga kalalakian. Magpapaalam na sana ang binata nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, mukhang hindi ka pa makakauwi, Diego. Ang mabuti pa dito ka na matulog. Wika ni Mang Omar. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kwentuhan hanggang sa madako sila sa usapan tungkol sa mga aswang. Pinaliwanag ng matanda ang tungkol sa kumakalat na kwento. Ang pinag-ugatan ng kwento ng mga aswang ay ang mga dating naninirahan sa baryong ito. Ilang taon na din ang nakalipas bago kami dumating dito. Usap-usapan ang tungkol sa isang pangkat o angkan na naninirahan sa mismong lugar.
Wika ni Mang Omar. At ayon pa dito, kakaiba ang ugali ng mga ito, lalo na ang kanilang mga itsura. Ayon sa mga nakakita ay punong-puno ng tato ang katawan ng mga taong ito. Mapababae o lalaki, wala din silang nakitang mga bata. Dahil sa pagiging iba ng mga taong ito sa karamihan, madalas silang hinuhusgahan. Hanggang sa umabot sa puntong pinagbibintangan sila ng mga kamalasang nangyayari sa paligid. Sa kabila ng mga maling bintang, nanatiling tahimik ang pamayanang ito. Hanggang sa nagkaroon na ng kaguluhan na naging dahilan ng paglantad ng totoong katauhan ng mga naninirahan sa lugar na iyon. Tahimik na natutulog ang pamayanan nang pasukin sila ng mga taong bayan. Ang dahilan ng mga ito ay napakaraming hayop ang namatay ng gabing iyon. Sila ang pinagbibintangan, lalo pat nagkalat sa paligid ang mga bungo ng mga hayop. Hindi naman nagawang may pagtanggol ng mga ito ang kanilang sarili, dahilan para mapahamak ang kanilang mga nakakatanda. Dahil sa galit, nagpasya ang mga itong lumaban, na siyang naging dahilan ng kamuntikang pagkaubos ng mga taong nakatira sa katabing bayan. Ayon sa mga nakaligtas, tanghaling tapat ng sumalakay ang mga nilalang. Walang pinatawad ang mga ito, mapabata o matanda. Walang awa nilang pinagpapapatay. Matapos ang kaganapan, bigla na lang naglaho ang mga nakatira sa pamayanan. Ang tanging naiwan na lang ay ang mga tahanang itinayo. May ilang ebidensyang nakapagpatunay na aswang nga ang mga nakatira sa lugar. Ngunit sa tagal ng panahon, tuluyan na itong nakalimutan ng mga tao. Balik tayo sa kwento. Kung ganon, alamat lang palang pinagmulan nito, Manong. Tanong ni Diego. Hindi ko masasabing alamat ang pinagmulan ng kwento. Dahil kung talagang kukwentahin, hindi pa lalagpas ng 20 taon ang nakalipas matapos mangyari ang nasabing kaguluhan. Sa katunayan, may mangilan-ngilan pang kubo ang naiwang nakatayo. Natatakot ang mga taong galawin dahil may mga nakita silang bagay na bago sa kanilang paningin. Tugon ni Mang Omar. Kung ganon, Manong, pwede niyo po ba akong samahan? Gusto ko makita ang sinasabi niyo. Wika ni Diego. Gabi na, Diego. At isa pa madulas ang daan papunta doon. Kung gusto mo, bukas ng umaga puntahan natin ang lugar. Tugon ni Mang Omar. Natuwa naman si Diego. Sa isip nito may patutunguhan din pala ang kanyang pagpunta sa lugar. Kinabukasan gaya ng pinangako ng matanda, sinamahan nito si Diego sa mga kubo. Walang pagdadalawang isip na inusisa ng binata ang mga ito. Nakita ni Diego ang mga kakaibang kagamitan na noon pa lamang niya nasilayan. Habang nagmamasid ang binata sa loob ng kubo, nagpaalam si Mang Omar na babalik sandali sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang nakarinig ng pag-iyak ng sanggol si Diego. Lumabas ito ng kubo. Tinignan kung gaano kalayo ang susunod na tahanan. Napagtanto nito na malayo na masyado para magkaroon ng sanggol sa paligid. Nagpatuloy pa rin ang pag-iyak, kaya pinili niyang mag-ikot. Laking gulat ni Diego nang makita ang isang sanggol na nakalapag sa lupa. Nakabalot ito sa itim na tela. Mapapansin ang hugis kalahating buwan na naroon sa dibdib ng bata. Mabaging langit. Saan naman kaya nanggaling ang sanggol na to? Sinong walang pusong ina ang nag-iwan sa kanya dito? Tanong ni Diego sa sarili. Nakiramdam ang binata sa paligid.
sa pagbabakasakaling naroon pa ang nag-iwan ng sanggol. Ngunit wala ng tao sa paligid, maliban sa kanya at sa ilang dumadaan mula sa kabundukan. Kinuha ng binata ang sanggol. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Omar. Laking gulat ng matanda nang makita nito ang dalang sanggol ni Diego. Oh, ay saan naman ang galing ang batang yan? Abay mukhang kakasilang pala nga. Tignan mo, sariwa pa ang pusod. Abat lalaki pa. Wika ni Mang Omar habang binubuksan ang nakabalot na lampin sa sanggol. O nga po, Manong. Sino kayang walang pusong ina nag-iwan sa kanya dito? Tanong ni Diego. Mukhang wala na sa paligid ang sino mang nag-iwan sa kanya. Ang mabuti pa, dalhin mo na lang sa presinto ang bata nang may paalam sa kinauukulan. Wika ni Mang Omar. Mabuti pa nga, Manong. Ay sige po, kailangan ko nang umalis. Tugon ni Diego. Kaagad na itong nagpaalam. Pagdating sa presinto, inulat ng binata ang tungkol sa sanggol. Dinala ito sa ospital para matignan kung may sakit ang bata. Wala namang nakitang mali ang mga doktor. Ngunit nagpa siya ang ospital na pansamantalang iwan ang sanggol. Baka sakaling may maghanap dito. Kaso nga lang lumipas ang 3 araw. Nakatanggap ng tawag si Diego na walang naganap sa bata. Kaya kagad niyang pinunta ng ospital at sa hindi malamang dahilan, nakapagpa siya itong ampunin ng sanggol. Dinala niya ito kay Mang Omar. Natuwa naman ng matanda dahil mahilig din ito sa mga bata. Kung gusto mo, dito mo na iwan ang sanggol. Kapag magtatrabaho ka, kunin mo na lang kapag gabi na. Wika ni Mang Omar. Magandang ideya yan, Manong. Nakakaawa din kasi siguro. Paraan ito ng Diyos kaya buong puso kong aamponin ng bata. Tugon ni Diego. Nga pala, anong ipapangalan mo sa kanya? Muling tanong ni Mang Omar. Siguro, Rodel. Rodel ang pangalan niya, Manong. Ito na ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ni Diego. Ginampanan nito ang pagiging ama sa sanggol na si Rodel. Ngunit lingid sa kaalaman nito na may taglay na kakaibang lihim ang pagkatao ng bata. Natuklasan ito ni Mang Omar nang minsang iwanan ni Diego si Rodel. 6 na buwan pa lamang ang sanggol. Kalong-kalong ng matanda. Walang ano-ano ay biglang nagpakita ang galit na toro. Walang ibang mapuntahan ng matanda kung hindi bumalik sa pinanggalingan. Dahil napakatarik ng daanan, nahirapan sa pagtakbo si Mang Omar. Sa kasamaang palad ay natalisod ang matanda at nabitawan si Rodel. Humagis ito paitaas. Isang malaking nilalang ang nagpakita at sinalubong ng malakas sa suntok ang toro. Napalingon si Mang Omar. Nakitang bumagsak ang malaking hayop habang nakatayo sa harap nito ang nilalang. Unti-unting lumiit ang katawan nito hanggang sa bumalik sa totoong anyo. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Rodel. Ako hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyaring masama sa iyo. Pero teka, nasa na yung malaking lalaki? Wika ni Mang Omar habang dinadampot ang sanggol. Yun ang unang beses na nagpakita ng kakaiba si Rodel. At kahit nasaksiyan nito ni Mang Omar, pinilit nitong guni-guni ang lahat. Kaso nga lang sa ikalawang pagkakataon, kitang-kita mismo ng 2 mata ng matanda ang unti-unting pagbabagong anyo ng sanggol. Ito naman ay nang minsan silang pasukin ng mga tulisan. Tinutukan ng baril ang matanda habang nililimas ang lahat ng kanilang ari-arian. Akmang babarilin pa sana ito ng mga rebelde nang biglang may umangil mula sa igaan ng bata.
Inakala ni Mang Omar na tuta lang ito ng kanilang kamag-anak. Ngunit kalaunan, palaki ng palaki ang boses na umaangil mula sa kamang kinahigaan ng sanggol. Muling tumambad ang nilalang na nakita niya sa daanan. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang marka ng nilalang sa dibdib. Kalintulad ng balat ni Rodel. Sinakal nito ang mga kalalakian. Hinagis palabas ng tahanan. Binaril din ang nilalang ng isa sa mga tulisan. Ngunit hindi tumalab ang bala sa katawan nito. Napatay ng nilalang ang dalawa sa mga tulisan, habang ang isa naman ay nagawang makatakas. Nang wala na ang mga ito, muling naglaho ang nilalang at tumambad sa harapan ng matanda. Ang noon ay walang buwang gulang na si Rodel. Mabaging langit. Totoo ba itong nakikita ko? Nag-ampon si Diego ng isang halimaw. Wika ni Mang Omar habang pinagmamasdang umiyak si Rodel. Kalaunan ay kinalong niya ito upang patahanin. Ano pang sekreto mong bata ka? At saan ka nang galing? Naku, sana naman. Hindi ka kumakain ng tao. Muling wika ni Mang Omar. Pinili ni Mang Omar na ilihim kay Diego ang mga nangyari sa takot na baka kung anong gawin ni Diego sa bata at hindi ito maniniwala sa kanya hanggat hindi nakakakita ng pruweba. Hanggang sumantong ang sanggol sa edad na 5 taon. Nang mga sandaling iyon ay sigurado na si Mang Omar. Nakakaibang nilalang ang nagtatago sa katauhan ng bata. Walang kaalam-alam si Diego sa nangyayari. Alam ni Mang Omar, hindi ito maniniwala hanggat hindi nakikita ng sariling mga mata. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang sanggol, nakarinig si Diego ng mga alulong. Saktong nakitulog ito sa tahanan ni Mang Omar dahil kinabukasan ay may lakad silang 3 ng bata. Bumangon si Diego at pinakiramdaman ng paligid nang may kung anong kumalabog sa kanilang bubong. Napabalikwas si Mang Omar dahil yumanig ang bubong ng tahanan. Lumapag ang kung anong nilalang sa kanilang bubungan. Anak nang, ay sino ba namang siraulo magbabato ng bubong? Sandali lang, antayin niyo ko. Nang makita niyong hinahanap niya. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil inawat ito ni Diego. Dahan-dahang tumayo ang binata. Kinuha ang baril sa ilalim ng kanyang unan. Marahang naglakad palabas ng tahanan. Maingat itong naglalakad habang nakatutok ang baril sa harapan. Tinignan nito ang bubong ng tahanan pero wala naman siyang nakita. Nanatili pa ng ilang sandali ang binata at laking gulat nito. May kung anong naglalakad mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang nilalang na may ulo ng baboy ramo ang tumambad sa kanya. Akmang sasagpangin siya nito nang biglang lumitaw ang isa pang nilalang. May mahabang buhok. Nagliliwanag na kulay pula ang mga mata. Napakatalas ng kuko na halos kasing laki lang ng batang Rodel. Hinawakan nito sa ulo ang nilalang at itinulak palayo. Naglaban ang mga ito hanggang sa tuluyang tumakbo ang nilalang. Habulin pa sana ni Diego ang nilalang, ngunit pinigilan na ito ni Mang Omar. Diego, huwag mo nang sundan, delikado. Aswang ang isang yon. Wika ni Mang Omar. Napalingon si Diego. Nakita ang nilalang na nagligtas sa kanyang buhay. Tinutukan niya ito ng baril at akmang papuputokan na sana. Bigla itong tumakbo papunta sa likuran ni Mang Omar na tila takot na takot. Ano ka ba, Diego? Ibaba mo ang baril mo. Tinatakot mo ang bata. Wika ni Mang Omar. Laking pagtataka ng binata sa sinabi ng matanda.
Bata, anong sinasabi mo, Manong? Halimaw ang nilalang na yan, kaya lumayo ka sa kanya, Manong. Tugon ni Diego. Hindi mo nauunawaan ang lahat, Diego. Ibaba mo ang baril mo bago ko pa makasakit. Wika ni Mang Umar. Marahang ibinaba ni Diego ang armas. Saka pa lamang lumabas ang nilalang sa likod ni Mang Umar. Tumambad sa binata ang marka nitong kalahating hugis ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Diego dahil unti-unti nitong napapagtanto ang ibig sabihin ni Mang Umar. Manong, sino ang nilalang na yan? At bakit mo siya tinawag na bata? Tanong ni Diego. Gusto ko nang sabihin sa iyo ang katotohanan noon pa. Pero nagdadalawang isip ako. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga maririnig mo. Ang nilalang na ito, walang iba kung hindi si Rodel. Pagpapaliwanag ni Mang Umar. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diego sa mga narinig. Unti-unti nitong binitawan ang baril at naglakad papalapit sa nilalang. Dahan-dahan namang bumalik sa dating anyo si Rodel. Yumakap sa ama-amahan. Pasensya na po, Tatay Diego. Ayoko lang po kayong mapahamak eh. Wag po sana kayong magalit sa akin. Hindi naman ako masama eh. Wika ng paslit. Bagaman nakakaramdam ng takot, niyakap ni Rodel ang bata. Sa hindi malamang dahilan, tila nawala ang takot na nararamdaman nito. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi galit si Tatay Diego sa'yo, ha? Natakot lang ako kasi baka masaktan ka. Pasensya na, ha, kung tinutukan kita ng baril kanina. Tugon ni Diego. Muling bumalik sa loob ng tahanan ang tatlo. Naupo sa higaan ni Rodel si Diego at habang pinapatulog ito, pumasok si Mang Umar sa silid upang kausapin si Diego. Napakahimbing ng tulog ni Rodel. Ay parang walang nangyari ano. Inosente ang isipan ng anak mo. At alam kong hindi niya nauunawaan ang lahat. Sana magkaroon ka ng sapat na pasensya para ipaunawa sa kanya ang lahat. Wika ni Mang Umar. Tumayo ang binata. Inayang lumabas ng silid si Mang Umar. Naupo ang mga ito sa mesa at doon ipinagpatuloy ang usapan. Gusto ko mang gawin yon, Manong. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung saan nagmula si Rodel. Hindi ko alam kung anong klase siyang nilalang. Tugon ni Diego. Simula nung una kong makita ang pagbabagong anyo ni Rodel, nagkaroon ako ng hinala. Mula siya sa angkan ng mga gabo ng aswang. Pero hindi ako sigurado eh. Dahil ang pagkakaalam ko, walang kakayahang magbago ng anyo ang mga gabunan nang hindi pa ito tumutungtong sa tamang edad. Malakas sila, pero hindi pa nila kayang ipakita ang totoong anyo. Wika ni Mang Umar. Magulo ang isip ni Diego ng mga sandaling iyon dahil hindi niya alam kung saan magsisimula sa pagpapalaki kay Rodel. Sa totoo lang, Manong, hindi ko alam kung paano magpalaki ng nilalang. Hindi tao ang anak ko. Pero susubukan ko pa din. Wala naman sigurong mawawala sa akin, di ba? Tugon ni Diego. Ang maipapayo ko lang sa'yo, huwag mong ipilit ang buhay na gusto mo para sa kanya. Hayaan mo siyang mamuhay sa kung ano siya. Maniwala ka sa akin. Magiging madali ang lahat para sa'yo at wala kang dapat ikatakot. Dahil hindi nasanay sa pagkain ng hilaw na karne si Rodel, kaya wala kang dapat alalahanin. Hindi siya mananalakay o papatay ng tao para kainin. Muling wika ni Mang Umar. Sinunod ni Diego ang payo ng matanda. Napatunayan nito na totoo nga ang sinasabi nito. Lumaking mabait na bata si Rodel.
Namuhay ito ng normal. Pinag-aral ng binata ang paslit sa bayan at sinikap na mabigyan ng magandang buhay. Kahit na maayos ang lahat para sa kanilang dalawa, hindi pa rin inaalis ni Diego sa isipan na ang anak-anakan ay may tinatago na isa pang katauhan. Lumipas ang mga buwan. Namuhay sila ng mapayapa. Nakatira pa rin si Rodel kay Mang Omar sa kadahilan ng delikado ang trabaho sa kanyang ama, na noon ay may mga nakabanggang malaking sindikato. Alam ni Diego na kayang ipagtanggol ni Rodel ang sarili, ngunit pinili nitong iiwas ang bata sa gulo. Tatay Omar, bakit minsan na lang pong umuwi si Tatay Diego? At kung umuwi man siya, hindi rin nagtatagal. Umaalis din kaagad. Hindi na po ba ako mahal ni Tatay? Tanong ni Rodel. Ay naku kang bata ka, oo. Hindi sa ganon. Delikado kasi ang trabaho ng Tatay Diego mo bilang pulis. Kaya kailangan niyang lumayo sa atin para makaiwas tayo sa gulo. Maraming masamang tao ang humahabol sa kanya at ayaw ng Tatay Diego mo na mapahamak tayo. Ito lang ang tatandaan mo, Rodel, ha? Mahal na mahal ka ng Tatay Diego mo. O siya, maghugas ka na ng kamay at kakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong gulay. Tugon ni Mang Omar. Hindi naman mahirap paliwanagan si Rodel. Dahil kahit sa murang edad, napakalawak na ng pag-unawa ng bata. Kahit nasa paaralan ito, pilit niyang inuunawa ang mga kabataang nang aapi sa kanya. Kakaiba ang kulay ng mata ni Rodel. Kulay berde ang mata ng paslit. Nagbabago sa tuwing tatamaan ng liwanag ng araw. Madalas nakakaranas ng panunukso ang bata. Ngunit pilit niyang inaalala ang mga bili ni Diego. Kusa itong umiiwas. Ngunit minsan talagang sinasadya ng tadhana at hindi maiwasan ni Rodel na gamitin ang nakatagong lakas. Isang hapon habang papauwi, sinundan ito ng ilang kalalakian. Lasing ang mga ito at napagdiskitahan ng bata. Hoy mata, sandali lang. Hindi ba ikaw yung apo ni Mang Omar? Sa pagkakarinig ko, pulis daw ang tatay mo. Tanong ng isa sa mga kalalakian. Huminto naman si Rodel at sinagot ng maayos ang lalaki. Si Tatay Diego po. Opo, pulis po siya. Bakit po? Tugon ng paslit. Wala itong kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Laking gulat ng bata dahil bigla siyang binatukan ng isa pa sa mga kalalakian. Sira ulo kang bata ka. Talagang pinagmamalaki mo pang pulis ang tatay mo, ah. Hindi mo ba alam, galit sa pulis tong kasama ko? Wika ng lalaki. Nakatitig lang sa mga ito si Rodel habang pilit na pinipigilan ang sarili. Hindi ba pag anak ng pulis matapang? Bakit parang iiyak ka na? Pangaasar ng lalaki. Muling binatukan ng kasama nito si Rodel. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil ang paslit. Laking gulat ng mga kalalakihan nang bigla itong magsalita. Pinalampas ko yung unang pananakit mo sa akin eh. Pero hindi ko kayang gawin yung saktan mo ako ng 2 beses. Wika ng paslit. Ramdam sa boses nito ang galit. Ngunit tila hindi ito pansin ng mga kalalakian. Patuloy lang sa pagtawa ang mga ito. Hanggang sa hindi nila napansing nagbagong anyo na si Rodel. Hinila nito ang kamay ng isa sa mga lalaki. Napaluhod ang lalaki sa kanyang harapan. Walang pagdadalawang isip na sinakal. Huminto sa pagtawa ang isa. Natulala nang makita ang nilalang na may hawak sa kanyang kasama. Nanatili ang taas ni Rodel. Ngunit ang pangangatawan nito ay naging matipuno. Kulay itim ang balat
Natatakpan ng maputing balahibo ang kanyang balikat, pababa sa kanyang braso. Ang mga mata ni Rodel ng mga sandaling iyon, nagliliwanag na kulay pula. Hindi na nakaalis ang lalaki dahil sa sobrang takot. Ibinalibag ni Rodel ang sakal-sakal nitong lalaki, dahilan para may masmasan ang kasama nito at tumakbo palayo habang sumisigaw. Demonyo! Saklolo! Saklolo! May demonyo! Hinayaan na ito ni Rodel. Binitawan nito ang lalaki at kagad nang tumuloy pauwi ng tahanan ni Mang Omar. Pagkarating sa lugar ay pinaliwanag niya ang nangyari. Bigla namang nag-alala ang matanda dahil paniguradong malalaman ng taong bayan ang nangyari. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto ang nakalipas. Sumugod sa kanilang tahanan ang kapitan kasama ang dalawang kalalakian. Ayan, Kapitan. Yan yung batang may alagang demonyo. O ikaw, ilabas mo yung alaga mong demonyo kung ayaw mo masaktan uli. Wika ng lalaki. Magandang hapon, Kaumar. Pasensya na po kayo ha. Pero nakatanggap kasi ako ng sumbong. Nakakita daw ng demonyong dalawang to. Ang tinuturo yung apo mo. Sinakal daw ng nasabing demonyo. Itong isa sa mga nagsumbong. Wika ng kapitan. Natawa si Mang Omar dahil sa mga narinig. Kapitan naman, amoy lambanog pa ang dalawang yan ano? Tignan mo nga yung itsura ng mga yan. Mukhang hindi pa nakakauwi galing sa inuman. Naniniwala ka sa kanila. Tignan mo yung apo ko. Mukha ba nag-aalaga ng demonyo to? At saka teka, pinagbantaan mo yung apo ko na sasaktan mo uli. Ang ibig sabihin lang nun, nasaktan mo na ang apo ko kanina. Hindi ba, Kapitan? Siya mismo ang nagsabi ano? Ako nga ang dapat magreklamo. Tugon ni Mang Omar. Nilingon ng kapitan ang dalawang kalalakian. Saka pa lamang nito napagtanto. Lasing nga ang dalawa. Umamin din ang mga ito sa pambabatok nila kay Rodel. Ay kung ganon, wala na pala tayong dapat pag-usapan. Alam nyo kayo dalawa, umuwi na kayo ha. Matulog kayo. Nang mawala yung kalasingan ninyo. At sa'yo naman, Mang Omar, pasensya na ho sa istorbo. Naway hindi na umabot kay Diego ang nangyari ha. Ay pasensya na ho kayo talaga. Wika ng kapitan. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ito makakarating sa kanya, Kapitan. Tugon ni Mang Omar. Kagad nang nagpaalam ang kapitan. Pinagpipilitan pa rin ng dalawang kalalakihan ang kanilang nakita. Ngunit hindi na naniwala ang kapitan. Nang makalayo na ang mga ito ay kinausap naman ni Mang Omar si Rodel. Ano ba kasing ginawa mo sa mga yon, bata ka? Tanong ni Mang Omar. Sila naman po yung nauna, Tatay Omar. Galit daw po sila kay Tatay Diego, kaya binatukan ako ng 2 beses ng mga yon. Sabi ni Tatay, wag ko daw po hahayaan na saktan ako. 1 beses lang dapat. Pag 2 beses na, aba, ibang usapan na yun ha. Tugon ni Rodel. Napasapo na lang ng noo ang matanda. Ay nako, ito talagang si Diego oo. Kung ano-ano ang sinasabi sa'yo. O siya, mag-ayos ka na nang makakain ka ng merienda. Wika ni Mang Omar. Pagdating ni Diego, sinabi nito ang nangyari. Pinagsabihan niya ang binata. Mali ang itinuro mo sa anak mo, Diego. Tignan mo, kamunti ka na siyang mapahamak. Mabuti na lang talaga lasing ang mga taong yan. Hindi mo dapat tinuturo ang lumaban si Rodel. Alam mo naman kung ano ang maaaring mangyari, hindi ba? Wika ni Mang Omar. Alam ko po yan, Mang Omar. Pero ayoko lang din ho na inaapi siya ng kung sino-sino. Paminsan, kailangan nating lumaban. Tugon ni Diego. Kung sa bagay tama ka.
ay sana lang hindi niya napuruhan ng mga nakabangga niya. Alam mo bang napaaway siya dahil sa pagtatanggol sa'yo? Mahal na mahal ka ng batang yan, Diego. Wika ng matanda habang pinagmamasdan si Rodel na naglalaro. Alam ko po yon, Manong. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na malahot madali. Hahanapin ni Rodel ang totoo niyang pinanggalingan. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, wala pa rin akong makuhang kasagutan. Tugon ni Diego. Tungkol naman sa bagay na yan, Diego. Hayaan mong ang panahon ng magbunyag ng katotohanan. May dahilan kung bakit hindi mo pa din nahanap ang pinagmulan ni Rodel. Sa ngayon, maging masaya ka dahil nandito siya sa'yo at namumuhay ng normal. Patay sa kanyang totoong pagkatao. Alam kong masalimuot ang buhay ng mga nilalang na nang iwan sa kanya doon sa lugar. Wika ni Mang Umar. Lingid sa kaalaman ng mga ito. Unti-unti nang lumalapit ang pagkakataon para malantad ang totoong pagkakakilanlan ni Rodel. Isang umaga walang pasok si Diego. Nagsisibak ito ng kahoy sa bakuran ng matanda. May napadaang tao at humingi ng tubig na maiinom. Maulang galang na po. Maaari bang makahingi ng tubig na maiinom? Malayo pa kasi ang pinanggalingan ko. Wika ng lalaki. Kaagad namang tinawag ni Diego si Rodel. Pagdating ng paslit ay bigla itong natigilan habang nakatitig doon sa lalaki. Tay, lumayo ka sa kanya. Isa po siyang halimaw. Wika ng bata. Dali-daling tumakbo si Rodel para harangan ang ama. Ano bang ginagawa mong bata ka? Humingi ka ng paumanhin sa bisita natin. Manong, pasensya na po kayo ha. Sandali lang po at magpapakuha ko ng tubig. Sige na, Rodel. Kumuha ka ng tubig. Huwag nang matigas ang ulo. Tugon ni Diego. Kaagad namang sumunod ang paslit at muling nagsalita ang lalaki. Hindi na nakakapagtaka na makita ng batang yan ang totoo kong anyo. Isa siya sa amin. Maraming salamat sa pagpapalaki mo sa kanya. Wika ng lalaki. Nagtaka si Diego sa mga sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Tanong ni Diego. Kapwa natin malalaman kung ano ang ibig kong sabihin. Hanggang sa muli. Napadaan lang ako dito para tignan ang kalagayan ng bata. Tugon ng lalaki. Kaagad na itong umalis sa lugar. Hindi na nagawang habulin ng binata ang lalaking iyon. Mabilis itong naglaho. Ilang sandali pa ay dumating na si Rodel bitbit ang tubig. Nasaan na yun? Nasaan na yung lalaki na yun, Tay? Tanong ng paslit. Umalis na siya, anak. Nga pala, talaga bang nakita mong halimaw siya? Tugon ni Diego. Naaamoy ko po, Tay. Pareho kami ng amoy. Tugon ni Rodel. May biglang pumasok sa isipan ng binata. Alam niyang ito lang ang paraan para malaman ang totoong pinagmula ng bata. Kinagabihan, kinausap nito si Mang Umar. Alam niyang hindi sasang-ayon ng matanda dahil masyado itong delikado. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Diego? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang gagawin mo? Ipapahamak mo si Rodel at hindi ako makakapayag. Wika ni Mang Umar. Alam ko, Manong. Pero ito lang ang paraan para malaman ni Rodel ang totoo. Tugon ni Diego. Masyado pang maaga, Diego. Hindi pa kayang unawain ng bata ang magiging sitwasyon. At isa pa, maayos namang namumuhay si Rodel kasama natin. Wika ni Mang Umar. Oo, Manong. Masaya din ako dun eh. Pero pareho nating alam na hindi nating pwedeng ipagkait sa kanya ang totoong pinagmulan.
Tugon ni Diego. Hindi na nakapagsalita si Mang Omar dahil alam nitong may punto ang binata. Hindi nila pwedeng panghawakan habang buhay si Rodel dahil sa totoo nitong pagkatao. Anong balak mo sa kanya ngayon? Tanong ni Mang Omar. Susubukan kong hanapin ang lalaking yon. Baka sakaling makakuha ko ng kasagutan sa kanya. Tugon ni Diego. Nang mga sumunod na araw ay hinanap nito ang lalaki. Ngunit ni maliit na bakas. Walang nakita si Diego. May pagkakataon pang isinama ng binata si Rodel. Ngunit bigo pa rin itong mahanap ang lalaki. Dito na nagtaka si Rodel. Hindi na napigilang magtanong. Bakit po ba natin hinahanap yung taong yun? Hindi bang sabi ni Tatay Omar, iwasan daw natin siya? May kasalanan ba yun sa'yo? Tanong ni Rodel. Parang gano'n na nga. Kaya kailangan natin siyang mahanap. Tugon ni Diego. Biglang natuwa si Rodel sa sinabi ng ama-amahan dahil para sa kanya isa itong laro. At dahil din dito, natuklasan ni Diego ang totoong kakayahan ng kanyang ampon. Dahil walang makitang kasagutan sa bayan, pinili nitong galugarin ang kagubatan. Kasalukuyan silang naglalakad at nabagot si Rodel, kaya nagpaalam ito sa kanyang ama. Tay, dito po muna kayo ah. Hindi na nagawang pigilan ng binata ang paslit dahil napakabilis nitong tumakbo. Ilang sandali lang, hila nito ang malaking baboy ramo. Pambihira kang bata ka. Saan mo nahuli ang isang yan? Tanong ni Diego. Hindi na nagsalita pa si Rodel. Dahan-dahan itong lumingon sa pinanggalingan. Laking gulat ni Diego. Isang laksa ng malalaking baboy ramo ang papasugod sa kanila. Saka pa lamang nagsalita si Rodel. Eto po tayo, kasama po nila ang isang to. Wika ng paslit. Dali-daling hinila ni Diego ang kamay nito. Mabilis na tumakbo papalayo sa lugar. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kasiyahan si Diego na noon pa lamang niya naranasan. Habang tumatakbo palabas ng kagubatan, tinitignan nito si Rodel. Nakitang masaya ang bata sa kanilang ginagawa. Ay nako, ikaw talaga. Kamunti ka na tayo doon ah. Ano ba kasi ginawa mo? Hinabol ka ng mga baboy ramo. Tanong ni Diego. Wala naman po tay. Gusto ko lang po sana magdala ng pasalubong para kay Tatay Omar. Kaso, hindi ko na malaya na may mga kasama pala yung baboy ramo. Tugon ni Rodel. Laking gulat nito dahil hila-hila pa rin ang paslit ang baboy ramo. Aba ayos ka talaga. Hindi mo nabitawan yung baboy ramo ah. Matawa-tawang wika ni Diego. Pinili ng mga itong magpahinga sa kapatagang iyon. Dahil sa pagod, nakaramdam ng gutom ang dalawa at kinatay ni Diego ang baboy ramo. Biglang pumasok sa isipan ng binata na subukan si Rodel. Kinuha nito ang atay ng bagong katay na baboy. Inilagay sa harapan ng paslit. Tay, anong gagawin ko dyan? Tanong ni Rodel. Kainin mo. Tikman mo kung anong lasa. Tugon ni Diego. Ha? Anong sinasabi mo dyan, tay? Hindi po ako kumakain ng hilaw na karne. Gaya ng inaakala nyo. Para kayong si Tatay Omar eh. Sinusubukan din ako dati nun eh. Kadiri kaya? Wika ng paslit. Bagyang napaya si Diego sa sinabi nito. Kaya tinuhog niya ng patpatang atay. Inilagay sa tabi ng apoy para maluto. Dahil sa halimuyak ng naglulutong karne, hindi inakala ng dalawang makakainganyo sila ng ibang nilalang.
idagdag mo pa ang malasang amoy ng dugong nagkalat sa lupa. Biglang nakarinig ng angil si Rodel. Kaagad siyang tumayo doon sa lugar. Tay, humanda ka. May paparating na mga aswang. Wika ng paslit. Teka. Seryoso ka ba, Rodel? Anong aswang? Opo, tay, seryoso ko. Nasa malapit lang sila. Tugon ng bata. Maya-maya ay naglabasan mula sa sukal ang mga nilalang. Meron silang mahabang nguso. Punong-puno ng matatalas na ngipin. Ang bunganga ng mga ito ay naglalaway sa sariwang karne. Biglang sumugod ang isa sa kanila na kaagad namang sinalubong ni Rodel. Habang unti-unting nagbabago ng anyo, pinagtutulungan ng mga nilalang ang paslit. Ngunit hindi nila magawang pigilan ang kamay nito. Tumilapon ng malayo ang bawat matamaan ni Rodel hanggang sa tuluyan ng mag-atrasan ang mga ito. Nang tuluyan ng mawala ang mga nilalang, muling bumalik sa dating anyo ang bata. Tay, ayos ka lang ba? Tanong ng paslit. Napansin ni Diego ang pagliwanag ng balat ni Rodel sa dibdib. Kaya alam niyang may kinalaman nito sa totoong pagkatao ng binata. Ayos lang ako, Rodel. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Ayos lang po ko, tay. Umalis na po tayo dito. Baka dumami pa sila eh. May nararamdaman pa akong paparating eh. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali nga ay may isang lalaking nagpakita mula naman sa kabilang dako ng kagubatan. Ngayon, hindi mo na maitatanggi ang totoong pagkatao ng batang yan. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, isa siya sa amin. Isang pagkakamali ang pagdala mo sa kanya sa gubat na ito. Wika ng lalaki. Napagtanto ng binata. Ito ang lalaking nangingi sa kanya ng tubig. Sandali lang. Di ba ikaw yung nangingi ng tubig sa akin? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Diego. Oo, ako nga. Pero hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sa susunod na pagbilog ng buwan, dadalaw ako sa inyo at doon natin pag-uusapan ang lahat. Sa ngayon, umalis na muna kayo dito. Mag-ingat kayo sa daan palabas. Tugon ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman ni Diego na kalmado si Rodel. Hindi kagaya ng una nilang pagkikita. Nakamuntikan ng salakay ng bata ang lalaki. Kung ganon, aasahan kita. Mauna na kami. Wika ni Diego. Kagad na silang umalis sa lugar. Saka pa lamang pumasok sa isipan ni Diego ang katanungan kung bakit napakaraming aswang sa lugar. Sino kaya yung taong yun? Bakit kaya pareho kami ng amoy? Tanong ni Rodel. Ang sabi niya, kabilang ka daw sa kanila eh. Ang ibig sabihin kagaya mo siya. Kaya siguro pareho kayo ng amoy. Tugon ni Diego. Hindi nito inaasahan ang susunod na tanong ng bata. Bakit naman nila ako magiging katulad? Hindi ba anak niyo ko, tay? Nasaan nga pala si nanay? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Lalo na kay Tatay Omar walang sinasabi. Tanong ni Rodel. Hindi kagad nakapagsalita si Diego. Kaya inulit ni Rodel ang tanong. Tay, nasaan po ba si nanay? Ano kasi anak, ang totoo. Hindi ko alam kung nasaan ang nanay mo. Siguro, ay nako talaga, oras na para sabihin sa'yo ang katotohanan. Pero sana, huwag kang magalit sa akin sa... Hindi na ituloy ni Diego ang sasabihin. Bigla na lang may tumangay kay Rodel palayo sa lugar. Dali-dali niya itong hinabol. Sinubukang barilin.
ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Hindi ba sinabi ko sa inyo na lumayo na kayo sa lugar na ito? Nagulat si Diego nang biglang sumulpot sa tabi niya ang lalaki. Napakabilis itong kumilos. Sinundan nito ang nilalang na tumangay kay Rodel. Hindi naman nagpauli si Diego. Mabuti na lang, nasa gawing bukana na sila ng ilog, kaya medyo mababa na lang ang damo. Nakikita ng binata kung saan papunta ang nilalang. Huminto ito sa malawak na pangpang ng ilog habang hawak sa leeg si Rodel. Huwag na huwag kayong magtatangkang lumapit kung ayaw niyong laslasan ko ng leeg ang batang to. Nakatayo lang si Diego ng mga sandaling iyon. Sa hindi malamang dahilan ay kampante ito at mahinahon, kahit alam niyang nasa panganib ang buhay ng anak-anakan. Ikaw ang dapat makinig sa sasabihin ko. Bitawan mo ang batang yan kung ayaw mong magkapira-piraso. Wika ng lalaki. Tumawa ng malakas ang aswang. Akmang kakagati na ang leeg ni Rodel. Nang bigla siyang suntukin ng bata, natanggal ang isang pangil nito. Napasigaw sa sakit. Dahilan para mabitawan nito ang bata. Laking gulat niya dahil iba na ang itsura ng paslit. Hindi pa man ito nakakabawi sa natamong pinsala, bigla na naman siyang sinuntok ni Rodel, dahilan para tuluyan itong mawalan ng malay. Nakita mo na kung ano ang ibig kong sabihin, binata. Ngayon umalis na kayo dito. Sa susunod ko na ipapaliwanag ang lahat. Wika ng lalaki. Kagad na ding hinila ni Diego ang kamay ni Rodel. Ngunit laking gulat nito. Bigla siyang binuhat ng anak-anakan. Mabuti na lang at madilim ng mga sandaling iyon, kaya wala nang masyadong tao sa daanan. Nanatili si Rodel sa ganong anyo hanggang sa makarating sila sa tahanan ni Mang Omar. Oh, anong nangyari sa iyong ama? At bakit puro putik ang mukha ng batang yan? Tanong ni Mang Omar. Ay naku Manong, maabang kwento. Pero sulit ang pagpunta namin sa gubat. Kailan ba ang susunod na pagbilog ng buwan? Tanong ni Diego. Bukas makalawa. Teka, ano bang sinasabi mo? Muling tanong ni Mang Omar. May bisita tayong paparating sa araw na yon, Manong. Siya ang sasagot sa lahat ng tanong natin tungkol sa pagkatao ni Rodel. Tugon ni Diego. Bisita ba ka mo? At sino naman ang bibisita sa atin? Muling tanong ni Mang Omar. Basta Manong, mag-intay na lang ho kayo. Siguradong magugulat kayo sa mga masasaksihan niyo. Inform ko lang kayo na meron pa tayong last 3 pieces. Tignan na lang sa screen. Ito yung pangil ng baboy ramo na may kasamang gabay medalyon. Ang bisa nito kabal sa katawan at pampalakas ng katawan. Kung sakaling interesado kayo mga kabayan, nasa comment section ang link para maka-order. Again mga kabayan, last 3 pieces na lang tayo. Ang susunod na stock na to hindi ko alam kung next month or next month pa uli magkakaroon.